So, ito na si Kuya. Ikukwento niya yung ano, yung kung ano ang history dito, kung bakit napaka-interesado niyo dito. Ano ang umpisa talaga, Kuya, kung bakit napaka-interesado niyo rito? Anong history ng hapon dito? Noon yung maliit pa kami, sabi ng aming lola at saka lolo, dating siya po dito sa hapon, dito sa may Busay. Ayaw lang og banggit kung asa ta. Sige. Tapos mayroong hapon sige dito palagi. Lagi. No, sa kanyang lupa may ikuan gidala ang hapon sa karga sa kabayo, ang uban gipasaan mga kinahon. O pag-abot nila sa Patagan, ano masayad akong lola, o ahan nila gibutang. Basta kay dinhira silang yuta. Ubos. Kay diha man to yang manghod, mo to gigukod sa hapon. O diha to narakpi yang manghod. Oo, diha. Patagan. Pero ang dalunon sa hapon, wala na. O dinhira kutob. Dinhira taman. Digi dala sa hapon. Na may kabayo nila, napoy mga dinakpan nila nga sibilyan, mga Pinoy, mo to'y namasaan. Pag abot na rin sa Patagan, nawala mo ito natingala akong lola. Anong na may ipasaan nila, ikap sa kabayo, pag abot na rin sa Patagan, nawala. So yung lola mo, ang live pointer dapat, kaso lang, nawala na. So yun nga ang pinagtatakahan ninyo, dahil pumasok ng may dala, pagdating sa Patag, wala nang dala. So ibig sabihin, dito lang sa lupa niya ang pinaglibingan ng item. So kaya kayo interesado masyado sa lugar na to. Adlaw sila kaagi diri tot ba? Hapon. Adlaw sila kaagi diri sa hapon. So yun mga kuano, yun ang maganda sa sinabi ni Kuya, dahil hindi tayo lalayo sa lugar na to. So paikot-ikot tayo dito at hanapin natin kung sa abot ang ating makakaya. Ayos. So ito yun mga kakuha, no? Ang pinuntahan natin dito ay itong tatlong spoke na to, no? Na magkatuwid. So ibig sabihin ito is directional. Papuntang, kung kukumpas mo to, papuntang south ito. South north lang itong dalawa to. Itong area na to, no? So mayroong short distance dito mga kuha. Itong paa na to, ito, no? Pero nangangahulugan ito na mayroon pang kasama ang sign. So ito naman is papuntang east. Kung makikita nyo, yan ang butas sa dalawa. So papuntang east. Ito naman yung susundin yung malaki, no? So east ang pupuntahan yan. So hindi pa to item, no? Pero ito yung magtuturo kung saan yung direction. Itong tatlo na to. So direction lang ito, wala dito yung item. So kinat itong bato, ayan kinat, ayan. Actually, turo yan, nakaturo siya. Pointing, no? So saan yung pointing? So doon yung pointing yung isa. Doon. So doon natin malalaman kung saan naman nakaturo yung isang paa, no?
So ang kwento, wala di pag-akit ng hapon dito, wala nang dala. So sa baba pa lang nailagay na ng hapon yung dinala nila. So dun pa lang tayo magbabasa kung saan talaga yung item, yung area na yun papuntang east, no? Pero naglocate kami kanina, wala ditong na-locate, no? So nasa baba ang turo. So ilang metros to? Siguro mga nasa, kung palagay natin ito by 15 by 20 ay 60 meter kung tutusin. Pero hindi to exact na yan ay 20 kasi wala naman talagang ganoon sa coding. So estimated lang yan, no? Sa akin lang yun. Kung anong sukat niyo, bahala kayo dun. Pero ito yung sa akin. Ang sukat na ganito, no, wala na yung nilalagay nila na pangsukat. Basta yan, binutas nila yan for direction kung saan nila hahanapin. So puntahan natin isa dun at malaman natin kung saan talaga papunta. Kasi kailangan itong bato na to at yung sign na doon ay mag-eskwala, mag-triangle papunta naman doon sa item. Tara. Ito naman yung natural makakuha na ginawa ding sign. Kung tutuusin, parang nakaturo yung ganyan. Ganun, no? Ayan yung daliri niya. Ganun. So yan yun na makakuha. Pero yan ay natural, no? Pero dati daw may balon dito, di ba? May balon dito. Pero nung pagdating ng hapon, nawala ng balon pagdating ng hapon. inalis nila. Kasi sinadya nila yon para hindi na babalikan ng mga Pilipino. No, kasi malalaman yung mga ginawa nila eh. So, tinanggal na nila yung balon dito makakuha. So, ito yung magiging sign dito kung saan ka naka-pointing. So, kung saan naka-pointing to, dito, no? So mayroon pang isang sign dito, malamang. Punta natin. Ito naman yung bato makakuha na may biyak sa gitna. So kung nakaturo to, dun pa rin sa baba. Dito sa baba na yun, dito. So sa baba lang. Pero mayroon yan dito makakuha. Ito. Itong bato na to. Nandito yung paa. So malaki na yung paa at kanan. Ayan. Ay. No? Ayan pa yung aso. No? Alis yan. Hindi makita. Ayan, no? No? Kanan. So ang direction niya, kung lilituhin ka, so yan ginawa yan, di ba? So ginawa din to, pero biniak-biak lang. So ito na yung magtuturo kung saan ka papunta sa malaking paa. So short distance galing doon short distance. So malapit lang, galing doon malapit lang to, short distance. So ito naman yung malaking paa, ito na yung malayo ulit yung distansya. So doon pa rin, no? So tatlong sign na magkatuwid, isa yung nasa balon at yung isa doon ay isa lang tinuturo, yung doon, no, yung doon. So pupuntahan natin yon kung anong tinuturo diyan. Pero ang sabi nyo, mayroon diyang busay. So titingnan, so tama yung mga reading natin, no. So titingnan natin yung busay kasi yun ang palatandaan na hindi nawawala, na gawa ng kalikasan pero ginawang marker ng hapon. So galing doon, nasa paligid lang sila naglibing sa baba na yan. Tara. So ito na yun mga kuha, no. Bago tayo bababa doon, mayroong isang coordinating sign dito, no, na may short distance. So ibig sabihin ng short distance ay
maybe 100 to 50 meters andun yung item, no? O 50 to 100 meters andun yung item. Short distance pa rin yun. Yung long distance, no? Yung malayuan, halimbawa mga 500 meter sa kabilang bundukin, yung mga long distance, no? May prepaid na ngayon, pwede kayo tumawag long distance, parang gano'n, no? So eto, ang sign na to ay nangangahulugan na mayroong item dito sa tatlong datian, isa, dalawa, tatlo. So mayroon daw bato doon na tatlo na andun yung item, no? So ito yung supportive nila na sign na kung mawala yung isa, ito lang yung palatandaan nila. So ito ay nagiging parang natural, no? Pero ito ay kasama sa ginawa nila. So mayroon itong short distance, sinasabi nilang 8, pero ito ay paa ng bata, no? So saan papunta? Andito. So papunta doon. So hindi masyado tayo malayo kasi yung busay daw andun lang. So dito lang yung nakalagay. So yung busay, yan yung marker o pinaka-sign nila o pinaka-marker nila o palatandaan nila na kung saan sila naglagay. So yan ang kailangan natin alamin. Tara, punta tayo. Ayun mga kuano, mayroon pala ditong pagong. So yung pagong, nakataas yung ulo at may malaki siyang likod. So yan yung mata niya mga kuano. So ang ibig sabihin niyan ay mangingitlog yung pagong sa tubig. So kapag yun ang ibig sabihin, ang decoding nun ay andun yung item malapit sa tubig. So kapag ganyan yung pagong, nangingitlog ang pagong sa malapit sa tubig. Pag nakaangat ang ulo, so ibig sabihin naglalakad siya. So direction pa rin to, dun pa rin. So dun talaga tayo babagsak. Andun yung busay. So punta rin yung busay, saka tayo maghanap dyan sa gilid niya. Tara. So ayun mga kuano, mayroon ditong maano talaga itong mga Japanese, yung bang Grabe ka abstract. ano sila ba, yung parang napaka maldito, no? Isipin mo naman, no, nung mga panahon kinat nila yan parang sander, ayan, pero nakaturo pa rin to dun sa busay, no? Pero ang gusto lang ibig sabihin ng sign na to para pumunta diyan sa busay, no, sila. Pero hindi diyan sila naglibing. May pinaglibingan sila dito, pero hindi sila diyan naglibing. Actually yung busay maybe entrance o diyan sila dumaan para ilibing yung item. So dalawang item to, no? Titingnan natin mamaya. Tara. So ito mga kuano, gilid dito ng busay, yun yung busay, no? So pinuntahan muna natin ito kasi ito yung panag-kumpas ka, ito yung ilalagay mo yung kumpas mo. Tapos kung saan siya nakaturo yung kumpas, ito yung south, ito yung north. So kung saan siya nakaturo, andun yung tuwid nung pinaglagyan ito. So tuwid to, ito yung marker o sign na kung saan ka magkukumpas. Ito na yung huli. So dito na yung huli na kung saan ay maliban dun sa busay, ito na yung dito ka magkukumpas, no? So papunta doon. So dito na rin tayo maglulukit, makakuha. Ito na yung busay mga kuha, no? Yan, no? Yan yung pulse noon, no? So ito yung pinaka palatandaan ng hapon na hindi talaga mawawala. So kahit mawala ng tubig yan, hindi talaga mawala yan, no? Pero saan kaya ang item, no? Yan ang tanong, no? Kasi isipin mo, tingnan mo, lumubog tayo. Kung nakikita niyo yung bato na yan,
parang artificial stone, no? Yan, no? Parang artificial stone yan, no? Pinagdidikit-dikit, no? Hindi katulad itong mga malalaking bato na to na hindi yan pinagdidikit-dikit, pero ito pinagdidikit-dikit nila sa bagsakan ng tubig. So ang item lang ay nandito sa area na to. So dalawa ang prospect kong item dito, no? So may sign dito na coordinating sign naman ng pulse ay ito. Tingnan natin. Ito. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May guhit. So may entrance. Mayroon silang ginawa dito na may entrance. Malamang entrance yun. May binuta sila dito. Punta sila dito. So dito kami maglo-locate at mag-ikot-ikot lang sa area na to. So ngayon na-locate na namin yung area. Ang problema lang namin ito kung saan dito. Alam na namin kung saan nakalagay, pero kung saan na lang dito sa area na to, sa mga bato na to o sa pulse na to, yan lang yung alamin natin kung saan. So ayun mga ko, sa site na yun, no, ito yung naging conclusion ko kung bakit at kung paano mahanap yung item. So sa triangle na yun na may dot sa gitna, yun ang pinaka-key kung paano mahanap dun yung item, no, sa reading. So sinasadya natin mga kuha na hindi tayo mag locating, scanning, hindi natin pinapakita para maintindihan nyo talaga sa pag-reading yung ginagawa namin. So galing dun sa may triangle at tinuturo niya ngayon yung guhit, no? So isa yun sa mga clue kung saan yung item. Tapos galing dun sa may guhit, tinuturo ng guhit yung pulse, no? So yun ang tinuturo niya. Tapos dun sa pulse naman, yung pinaka-triangulo niya, pulse at yung mayroong bilog dun kung saan ka magkukumpas, yun yung magtuturo. Dun ka magkukumpas kung saan tatamaan yung araw, no? Doon ka magkukumpas kung saan tatama yung araw na yun. Halimbawa morning, no? Yung pagsikat ng araw ay yun ang tuwidin mo ng kumpas, makakuha. So tatamaan niya yung pinaglagyan ng item. Malamang yun na 75 degrees yun, no? So tatamaan niya yung item. So yung tatlo na yun, yung may bilog, yung may guhit, at yung tugas, ang tinutukoy ng triangle. So saan na yung item? Medyo nasa gitna, no? Kung saan yung mga maraming bato makakuha, no? Yung nakahilira na inuupuan ng mga kasama ko doon. Mayroong sign doon na yung huling sign na parang may guhit, no? Nasa gitna, medyo napagitna yun eh. Yung may dot, no? Pikto ata yun, parang may hagdan yung huli, tapos may guhit. Yun ang pinaka-sign niya na nandun yung nasa area na yun ang item. So dun ka na mag-i-scan, makakuha. So dun malalaman mo na may anomalya na inilibing dun sa area na yun. So yun ang pinakakulo, makakuha. So tingnan natin, paliwanag ko sa inyo kung paano ko nahanap yung posibleng na edit. Ayos. Ito yun mga kuha, no? So ito yung sign na kung saan ang kahulugan ay may tatlo daw sign na nasa gitna yung item, yung dot na yan. So ang kahulugan yan, doon daw sa area mayroon daw tatlo
na may sign doon, no, na kung saan ay napagitna yung item. At ang nagtuturo ay itong paa, no? So short distance, no? Nasa malapit na lang yung item. At kung saan papunta, doon, no? So doon na area ang turo niya. So dyan area, nandyan yung tatlong sign na kung saan ay medyo napagitna yung item. Katulad nung naka-drawing dito sa baba na triangle, no, na nilagay ng mga Japanese Army. So doon tayo papunta. So ito yung sign. Unang sign ay yung guhit na yan, no. Yan yung unang sign. Yan yung unang bato na kasama dun sa magtriangulo. So ang tinuturo yan mga kuha, no, yung guhit na yan, no, ang tinuturo niyan ay yung busay o pulse, no. So dun papunta. Yung pulse na yun ang pangalawang marker ng hapon, no. Yun talaga yung pangalawa. So ang pangatlo niyan mga kuha na ating sign ay yung bilog, mga kuha. Yun yung magiging pangatlong sign kasi yan yung magiging triangulo niya papunta naman dun sa busay. So dyan ka magkukumpas, mga kuha, na kung saan sisikat yung araw, tatamaan niya yung magkumpas ka. Pag sikat ng araw, yun ang tatamaan mo ng kumpas. Actually, nasa 75 degrees yan, no, papunta doon. Doon yung madadaanan niya yung item. So tatlo yan. Yung guhit na yun, yung sign na yan, no, at yung false, yung busay, no. So ito yung sign, no, na malapit sa busay. So ibig sabihin dyan nakalibing yung item. So yung tatlo, guhit, yung may hole, at yung busay, yun yung nagtatriangulo, at yung nasa gitna nila ay itong sign na may guhit, na may parang nakayo, no? Diyan nakalibing yung item makuha. So ito na si Kuya, ikukwento niya yung kung ano ang history dito, kung bakit napaka-interesado niyo dito. Ano ang umpisa talaga, Kuya, kung bakit napaka-interesado niyo dito? Anong history na hapon dito? Ayaw lang banggit kung nga sa tahan. Yun na yung bubo mga kuwa. Uy, may usok. Kapag may usok mga kuwa, may pagkain dyan. Sigurado may pagkain. Ano ba? Okay. Tingnan natin yung pagkain. Oh, basta may usok yan, may pagkain yan. Hindi tayo magugutom. So, yun na yung So, maya-maya mga kuwa, kunin natin yung istorya dito sa lugar na to kung bakit napaka-interesado mo dito.